Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. Ang laki po ng nagagawa, mga kapatid, kapag ang isang kaloob mula sa Panginoon ay sinishare. Amen? At we have longed for that so many times yung makita natin si Pastor Boyet ay makatayo ng matatag. Pagtingin ko sa kanya, parang nakita ko si Pantino Lacson. Parang yung Senator Lacson yung nakita ko dito kanina. Yung tindi. So, kami po na nakakaalam ng istorya nung mga laban niya, itong mga nakakaraan, at yung kung paano siya tumindig sa pananampalataya, kami po ay lubusang nagagalak sa mga paninindigan sa pananampalataya, pinamalas ni Pastor Boyet at ng kanyang pamilya. So, muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi ng awitin na inawit niya bilang special number para sa Panginoon is, mangusap ka, Panginoon, ako ay mangusap ka, Panginoon, at ako ay ayaw yung sumunod. Mangusap ka, Panginoon, at ako ay susunod. Okay? Sumusunod tayo dahil nangusap ang Panginoon. Sino po dito nakakaranas ng pangusap ng Panginoon? Yun din kasi inawit natin kanina sa worship meeting ni Sister Aloha. Sabi doon, Lord, where else can we go? Saan kami pupunta? Saan kami maghahanap ng karunungan? Where else can we go? You have the words of life. Kung hindi natin maririnig ang salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi natin masusukuman ang buhay. Where else can we go? Mapalat nga, kapatid, kung nagkakaroon ka ng desisyon na pumunta, maupo at makinig sa kanyang harapan sapagkat hindi mo ito makukuha sa anuman. Ang salita na magbibigay sa iyo ng buhay, katatagan, pag-asa, kalakasan, ay hindi mo makukuha saan man. Kaya kung kagaya ni Apostol Pedro, ang iyong desisyon nung sabihin ng Panginoon sa kanila, nung nangusap ang Panginoon at nagsinayas yung mga nakikinig sapagkat hindi na maunawaan, hindi na kayang sundin ang salita ng Panginoon, tinanong ng Panginoon ang kanyang mga disipulo, kayo ba? Lalayas din kayo? Kayo ba? Aayos din kayo? Anong sagot ni Apostol Pedro? Guro, Panginoon, Rabay, saan kami pupunta? Wala kaming mahanap ng mga salita na kagaya ng salita na naririnig namin sa iyo. You have the words of life. Paano ka, kapatid? Tandaan mo yan. Kung nasusuntukan mo ang buhay dahil sa iyong desisyon makinig sa mga salita ng Diyos. Kaya ang dalangin natin sa ating pakikinig, kagaya ng inawit natin kanina, sabi doon, give us heart, give us ears to hear, and eyes to see. Kapag hinihingin natin sa Panginoon yun,
Dahil hindi natin makakayanan magkaroon ng gano'n sa gano'n nating sarili. Naway hindi mangyari sa atin ang kagaya ng sinasabi ng Panginoon doon sa mga taong ayaw sumunod sa Kanya. Sinabi niya, makinig man kayo ng makinig. Hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Kaya hindi natin ang marundong sa Panginoon. Bagamat tayo nakaupo ngayon at nakikinig, talaga bang nakatuon ang ating pansin? Are we intentionally, attentively listening to the Lord? Talaga bang tayo'y nakakakita, nakakaunawa? Hingin natin yun sa ating Panginoon. Give us ears to hear and eyes to see. Sapagkat yun ay grasya ng Panginoon sa atin. At kung nasa iyo yun, kapatid, masusuntungan mo nga ang buhay na naisibigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Purihin ang ating Panginoon. Okay, so, nadako tayo sa pangalawang punto ng ating pong mensahe mula sa ating Panginoon. The message of rejoicing, a requisite to the study of life to the fullest. The message of rejoicing, rejoicing in God. So natapos natin yung unang punto, which is joy in suffering. At ngayon ay aaralin natin ang pangalawang punto, which is joy in serving. At gagamitin natin ang teksto mula sa Philippians chapter 2, verse 1 to 30. Again, kapag nagsisimula tayo ng ating pong bagong mensahe, although it is under the message of rejoicing in the Lord, this is the second point, joy in serving. So magkakaroon tayo ng scripture reading. So, muli, papatayuin ko kayo, mga kapatid, tumayo po tayong lahat. At kung meron kayong dalang mga Biblia, buksan niyo po sa aklat ng mga taga-Pilipos sa Tagalog or in English, Philippians, chapter 2, verses 1 to 30. Philippians chapter 2, verses 1 to 30. We can also read that in our projector. Philippians chapter 2, verses 1 to 30. Sundan niyo po habang ako po yung nagbabasa. Philippians chapter 2, verse 1 to 30 says, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and in purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth,
and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Therefore, my dear friends, as you always obey, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. Do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault, in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe, as you hold out to the word of life, in order that I may boast on the day of Christ, that I did not run or labor for nothing. But even if I am poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you. So you too should be glad and rejoice with me. I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, that I also may be cheered when I receive news about you. I have no one else like him, who takes a genuine concern in your welfare. For everyone looks out for his own interests, not those of Jesus Christ. But you know that Timothy has proved himself, because as a son with his father, he has served me in the work of the gospel. I hope, therefore, to send him as soon as I see how things go with me. And I am confident in the Lord that I myself will come soon. But I think it is necessary to send back to you Epaphroditus, my brother, fellow worker, and fellow soldier, who is also your messenger, whom you sent to take care of my needs. For he longs for all of you and is distressed because you heard he was ill. Indeed, he was ill and almost died. But God had mercy on him, and not on him only, but also on me, to spare me sorrow upon sorrow. Therefore, I am all the more eager to send him, so that when you see him again, you may be glad, and I may have less anxiety. Welcome him in the Lord with great joy, and honor men like him, because he almost died for the work of Christ, risking his life to make up for the help you could not give. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Okay, joy in serving. So, natapos po natin, mga kapatid, yung unang puntos. Joy in suffering. Tandaan natin, mga kapatid, tandaan po natin. Ang buhay po bilang mga mananampalataya, sa unang arangkada po kasi, nauso sa panahon natin ngayon, sa 20th century. Nauso po sa panahon natin ngayon na ang buhay mananampalataya o pagiging Kristiyano ay isang buhay na parang hayahay. Okay? Because we are living in a modern world where the technology gives us kind of life which is parang madaling klase ng buhay sa panahon natin ngayon. At parang ang perception natin ng pananampalataya o ang perception natin ng isang buhay Kristiyano ay isang buhay na madali. Buhay na hayahay, buhay na masarap, buhay na prospered and healthy and everything, na parang mga bagay na hinahangad ng karamihan ng mga tao. But mga kapatid, although
Hindi naman yung pinagkakait sa atin ng Panginoon. Pero, hindi gano'n ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tandaan nyo, hindi gano'n ang sinasabi ng banal na kasulatan. Wala kang mababasa in the Old and in the New Testament na ang buhay ng isang mananampalataya ay isang buhay na hayahay. Wala po. I'm sorry. Baka marami sa atin yun ang hinahangad sa Panginoong Jesucristo. I'm sorry. At hindi rin yun ang kahulugan ng sinasabi ng Biblia na buhay na ganap at kasiyasiya. Or the life to the fullest of which we are discussing. Tema ng buong taon ng 2026. Ngayon, maiintindihan natin what it is, what really mean when Jesus said that He came to give us a kind of life which is abundant, life to the fullest. At paano yun? Kapag nararanasan na natin, ay nasasabi ng ating isipan at nararamdaman ng ating puso that this is really the life that we've always wanted. Ito pala yung buhay na hinahanap ko, na nilolong ng aking kaluluwa na hindi ko matagpo-tagpuan sa sanlibunan, pero nung nagkaroon na ako ng tunay, genuine relationship with God, listen very carefully, ay nararanasan ko. At ayaw ko nang palitan yung ganitong klaseng buhay. This is the life to the fullest. But this life to the fullest, mga kapatid, or buhay ng isang, listen very carefully, do not take it lightly. Listen to the word of Christ, to the word of God. Because there is no life maliban sa salita ng Panginoon. Amen? So let us sit down and listen attentively. Okay? Walang ibang ang buhay na ganap at kasiyasiya mga kapatid. Isang buhay na hindi yung iniisip natin. Okay? Sapagkat ang buhay na yun ay hindi pa naisip, listen, ng isang natural man. Okay? Kung natural man ka, sigurado ang abundant life na yun ay hindi pa dumako sa isip mo. Amen? Sapagkat hindi nakakaunawa ng mga bagay na espiritual ang isang taong wala pang pananampalataya o hindi pa pinananahanan ng banal na espiritu. So the life that we've always wanted, that the abundant life that Jesus has promised, kapatid, kung hindi ka pa mananampalataya, hindi pa talaga yung nauunawaan ng isip mo, ni hindi pa dumako sa iyong isipan yung abundant life na yun. Kailan mo lang ito mararanasan? Kung sumasapit ka na, sa lagi natin pinag-aaralan na, you have crossed the line. Okay? You have been born again. Kaya sinabi ng Panginoon sa John 3:3, unless a man is born again, he cannot see. He cannot perceive. He cannot understand. He cannot enter. Okay? Kaya maging si Nicodemo na teacher of the law, isang mayaman na tao, isang sikat na tao, isang makapangyarihan na tao, maging si Nicodemo, hindi niya nauunawaan kung ano ang sinasabi ng Panginoon.
na klase ng buhay na makakamtan kung ibibigay niya ito. Okay? So ngayon, inaaral natin sapagkat natapos na ni Jesus Christ. Kapatid, kaya natin naiintindihan ngayon because Jesus Christ already finished the work. Kung hindi pa tinapos ng Panginoon, wala tayong pag-uusapan ngayon. Tama ba? Wala tayong panonoorin at hindi natin maiintindihan kasi hindi pa naman tapos. But the work was finished. Tinapos na ng Panginoon at ngayon ay pinapaunawa niya sa atin. Lalo tigit, yung produkto ng tinapos niyang gawain. Yung pangako na nais niyang ipagkaloob sa atin. The abundant life. The life that we've always wanted. The life to the fullest. Gusto ba nating maintindihan mabuti, mga kapatid? Or naiintindihan nyo na? Yan. The life that we've always wanted. Ang klase ng buhay na isang mananampalataya, mga kapatid. Tandaan natin, sinasabi ng Biblia, isang buhay na punong-puno ng kaligayahan sa kabila ng suffering, serving, giving, and believing. Okay? Isang klase ng buhay na na-experience sa gitna ng labanan. Ngunit, merong kaligayahan. Okay? Hindi ito yung isang klase ng buhay na Kristiyano ko, marami akong pera, marami akong ari-arian, wala akong sakit. Panood na lang ako ng Netflix. Kinig-kinig na lang ako ng mga music. Wala akong pakialam sa mga nangyayari. Basta ako, binigyan ako ng buhay ng Panginoon na hayahay. Merong kakainin sa oras ng pagkain, merong tutulungan sa oras ng pagtulog, makakapatyal-patyal, makaka-travel-travel, at walang pakialam sa nangyayari sa ministeryo ng Panginoon. At tatawagin mo, I am blessed. Blessed ako ng Panginoon, financially, physically, lahat. Blessed ako. Anong sinasabing ganun ng Biblia? Hindi ganun ang mga example ng mga taong tinawag ng Panginoon na makikita natin sa Biblia. Anong mga example nila, mga kapatid? Si Joseph, ibinenta ng mga kapatid. Okay? May labanan siya sa buhay, pero nananatili ang kanyang pag-asa at kaligayahan dahil nangungusap sa kanya ang Panginoon. Si Joseph, kilala si Joseph before Moses. Si Moses, ganun din. Maraming pagtatsaga, maraming kapighatian. Pero meron siya kaligayahan dahil nangungusap sa kanyang Panginoon. Si David, hinahunting. Ang mga propeta, pinagpapapatay. Si Isaiah, hinatid, ninagari. Alam natin pag-usapan si Jesus Christ, alam na natin lahat yung kung ano yung nangyari sa Kanya. Pero yung mga tinawag ng Panginoon, alam natin lahat kung anong nangyari. Si Peter, pinakong patiwarik, ang kang ibang kasamahan niya, pinugutan ng ulo. Isa lang yung namatay sa katandaan, sino siya? Sa 12 alagad, isa lang namatay sa katandaan. Yung tumanda siya. Sino yun?
John the Beloved. Okay? Pero lahat sila, nakakulong si John the Beloved na exile siya. Pero lahat sila, mga kapatid, nabatbat ng dusa sa mundong ito, pero meron silang kaligaya. Joy. Pero hindi yun ang punteriya ng karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano. Hindi yung kagaya ng nangyari sa kanila, kundi ang punteriya ng isipan ng maraming nagpo-profess na Kristiyano sa panahon natin ngayon ay health and wealth. Na parang ang Diyos ay nandyan lamang para bigyan ka ng isang klaseng buhay na hayahay. Sorry, hindi mo doon matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Kagaya ng natagpuan ng mga nauna sa atin. Kaya naman napakahina ng paninindigan ng mga tao. Yun lang ang tingin sa ating Panginoon. Napakahina. Pag nagkasakit, ayaw na. Ayaw nang maglingkod, nagkasakit na. Kina-curse na ang Panginoon dahil may sakit. Pag naubusan ng pera, wala nang pag-asa. Gusto nang magpakamatay. Pag nabatbat ng maraming problema, depressed na. I'm sorry, mga kapatid. Although the world ay merong depression, the world. But the elect of God, the genuine child of God, children of God, there is no such thing as depression. Okay? Tandaan natin yan. Although the world, sa kanila yun, meron silang depression, but a genuine child of God has no depression. Okay? Tandaan natin, ang mga example na nangyari, si Daniel, isinalang sa lion's den. Kung punong-puno ng takot si Daniel, depressed na siya. Ito na yung mga liyo. Papapakin ako, kakainin ako. Pero anong nakita natin? Natakot ba si Daniel? Na-depressed ba siya sa ganong circumstansya? No. Why? Because he had Jesus Christ, his God, with him in that circumstance. Kasama niya ang Diyos. Yung tatlong kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, at Abednego, isasalang sila sa apoy, na-depress pa sila. Isasalang pa lang sa apoy. Anong mangyayari sa atin? Anong magiging tsura natin? Ang init yan naman. Anong gagawin natin? Ganun ba ang nangyari sa na-depress na sila sa iniisip nilang mangyayari sa kanila? No. Anong meron sila? Paninindigan. Bakit? Kasama nila ang Diyos. At pinatunayan yon ng istorya. Tatlo silang isinalang, 4 silang nandun sa apoy. Okay? Meaning, kasama nila sa suffering na kinakaharap nila. At yun ang nagbibigay sa kanila ng kaligayahan. Na-experience nila ang kapangyarihan ng Diyos sa imposibleng circumstansya. Paano mo ma-experience ang Diyos sa kasahayahay? Kung nanonood ka ng Netflix, kain-kain ka ng popcorn, kailangan mo ba ang Diyos doon? Kung nandun ka sa Boracay ka, tingin-tingin ka doon sa puting, buhangin. Tinitingnan mo yung mga tao doon. Kung ikaw ay lalaki, tinitingnan mo yung mga nakabikini doon. Kung ikaw ay babae, tinitingnan mo yung mga macho doon. Nasaan ang Lord doon?
ka nasisiyahan sa Panginoon sa ganung kalagayan? Paano mo siya na-experience? Paano na-experience? Paano kumanta ang Israel, mga kapatid? Paano sila kumanta para sa Panginoon na may tunay na pagpapasalamat? Paano? Nung namalas nila ang isang kadakilaan ng Diyos. Not mentioning what they had experienced doon sa plagues in Egypt, kundi doon sa pinag-uusapan natin ginawa ng Diyos doon sa isang circumstansya nila na parang tapos na sila, pero binuksan ng Diyos ng dagat. Nakatawid sila, sinundan sila ng mga Egyptians, nakaahon sila, pero namatay ang mga Ehipto doon sa dagat. At nung mamalas nila, wow! Patay na tayo dapat eh. Inabutan na tayo ng mga Egyptians. Papatayin nila tayong lahat. Anong nangyari? Napakalaking milagro ginawa ng Diyos natin. Itinawid tayo sa imposible. Pinatay yung mga kalaban natin. And then buhay tayo. Kaya umawit sila sa Panginoon. Sa ganong kalagayan, kahit nasa dulo ka na, at gumawa ng Panginoon sa circumstansya na yun, doon mo lubusan nararanasan ang Panginoon. Amen? May dahilan, kaya pinaparanas ng Panginoon ang bawat isang mga anak niya ng mga circumstansya na parang ang tingin mo ay suffering. But the real joy comes when the Lord teach you or let you understand what it means in suffering. Kung nandun ka, kung nag-undergo ka ng suffering, at kung paano ginagamit ng Lord yun, paano niya tatapusin yun sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Okay? Tandaan natin, mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, tinatanggap mo ito ay Kristiyano, kapatid. Hindi ito yung buhay na hayahay. Again, wag niyong mamaliin yung aking sinasabi. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo makakaranas ng kasiyahan sa buhay. Hindi ibig sabihin na ginagawa na tayo ng Panginoon na paminsan-minsan ay magkaroon ng panahon na makalabas at ma-enjoy yung pamilya. Hindi yun. Pero huwag natin iisipin na parang bang ang buhay ng mananampalataya ay gano'n lamang. No. Hindi natin doon tunay na nararanasan, hindi natin doon tunay na nakikita paano ba talagang gumagawa ang Panginoon para sa atin. Okay? Nararanasan natin ang tunay na kaligayahan kapag dumarating sa atin ang mga pagkakataon na tayo ay nagdaranas ng pagdurusa, suffering, tayo ay naglilingkod ng hindi nakikita, pero may kaligayahan. Nagbibigay ng walang nakakaalam, pero may kaligayahan. Naniniwala sa mga bagay na imposible. Doon natin nararanasan ang kaligayahan na gusto ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Joy in serving. Yung second point. So, the world honors and celebrates those who are famous. The world, not us, but the world. The world honors and celebrates those people who are famous, mga sikat. Famous for being beautiful, famous for being handsome,
famous for being intelligent, like Einstein, famous for being rich, mayayaman, mga sikat sila, inuunang sila ng mundo, sineselebrate sila, gaya nila Bill Gates, nila Elon Musk, nila Jeff Bezos, nila Zuckerberg, yung mga mayayaman, sineselebrate ng mundo. Famous for being powerful. Gaya ng mga kapangyarihang tao ngayon sa mundo, nila Trump, nila Vladimir Putin, nila Xi Jinping, famous for being skillful sa larangan ng sports, sa larangan ng kung ano man na nagpapakita ng galing ng tao. Kaya na Michael Jordan, nila LeBron James, the world is celebrating them. The world is honoring them. But what kind of people, my dear brethren, should we, as the church, should honor? Sino yung dapat nating pinapagmapuri sa harapan ng Panginoon? Yan bang kagaya ng mga pinagmamapuri ng Sunday tigang ito? Sino yung dapat nating pinagmamapuri? In our text today, Paul indicates that we should honor those who are giving their lives for the sake of Christ and for the sake of His ministry. Christ's ministry. Iyon daw, dapat, mga kapatid, ang tinataas natin sa Panginoon bilang pagpapasalamat sa Kanyang gawa. Pinapupurihan kita, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid na nagbibigay sa akin ng kalakasan sapagkat nakikita ko sila, ang buhay nila, nabe-bless ako sa kanila dahil ang buhay nila ay napakamukha ng buhay mo. Buhay ng pagtitiis, buhay ng pagsiservisyo, paglilingkod, buhay ng pagbibigay, buhay ng pananampalataya. So very careful. Baka nag-idolize kayo, tayo, ng mga tao na wala namang kinalaman para sa kapurihan ng Panginoon at para sa advancement ng kanyang ministeryo. Baka doon tayo umuubos ng panahon. Baka umuubos tayo ng panahon sa Korean novela. Baka lahat halos ng panahon natin natin sa panunood kay matanda na si LeBron James. Sino na sikat sa NBA ngayon? Luka Doncic. Okay na si Luka Doncic. Baka doon natin binubuhos ang ating honor at ang ating excitement, ang ating celebration. Sino dapat ang ating pinagpapasalamat, ino-honor sa harapan ng Panginoon? Most of the time, many genuine works of God by the genuine people of God are being done in secret, unnoticed. Kasi ang mundo ganito, mga kapatid, para makilala mo ang isang tao at ang kanilang abilities, ang kanilang skill, kailangan ilutang sila, pasikatin sila, para i-direct ang ating pansin, hindi sa Panginoon, kundi sa mga taong nasa-celebrate, na ina-idolize. Yun ang ginagawa ng mundo. Inilalabas ang kanilang mga
skills and talents, itsura at lahat. Listen very carefully. But, maraming pagkakataon mga kapatid, ang mga genuine Christians, genuine children of God, at ang mga trabaho na ginagawa nila para sa kapurihan ng Panginoon, kadalasan nakatago. Okay? Dahil ang pinag-uusapan natin dito ngayon mga kapatid, joy in serving. Kaligayahan sa paglilingkod. Ilan sa atin ang ngawit sa paglilingkod. Pero mga kapatid, pinapakita dito, dahil ang binasa natin, na may mga taong naglilingkod sa Panginoon ng makatotohanan, pero sikreto, unnoticed, hindi nakikita. There are so many secret, hidden good works in the ministry that will be revealed only in heaven. Magugulat na lamang tayo. Listen very carefully, huwag kayong aantukin, kapatid. Wala na nga kayong meditation, wala nang pagbabasa ng salita ng Panginoon, wala nang prayer, yung konting panahon na makikinig tayo ay mawawala pa. Anong magkakaroon sa inyo, kapatid? Kung aantukin pa rin tayo sa isang oras ng pakikinig. Magugulat na lamang tayo sa mga taong hindi naman natin kilala, mga taong hindi naman sumikat sa mundong ito, na pararangalan ng Panginoon sa araw niya, sa sangkalangitan, dahil sa mga dakilang gawa, dakilang sakripisyo, mga pagbibigay sa ministeryo, na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Okay? Sa araw, pag nandun na tayo sa araw ng ating Panginoon, may mga tatawagin siya doon at bibigyan ng reward. Pero hindi naman natin sila kilala. Never heard. Hindi natin nakita, hindi naman natin narinig. Pero nagpamana sila sa mata ng Panginoon ng mga gawa na higit sa ating inaakala. Hindi natin inaakala na kaya nilang gawin ang mga bagay na yun, na kaya nilang magsakripisyo ng ganung kalaki na wala namang nakakaalam kundi ang Diyos. Joy and serving. So the question is, listen very carefully, the question is, why can we, why can we, as Christians, still manifest joy or rejoicing even in the midst of hidden sacrificial service for Christ and for the ministry? Bakit? Mga kapatid, ang isang tunay na mananampalataya, isang tunay na anak ng Diyos, ay merong kaligayahan, nakakaramdam ng kaligayahan, bagamat ang kanilang gawa, sakripisyo sa Panginoon at sa ministeryo ay patuloy nilang ginagawa kahit wala namang nakakakita. Bakit patuloy sila at hindi sila nangangawit? Meron silang kaligayahan. Kahit walang nagsasabi, "Oy, ang sipag mo, kapatid." Because I'm telling you the truth, mga kapatid, kahit dito sa church natin, maliit na gawain, maliit na mga trabaho, may mga tao dito na sa haba ng panahon, years,
ang unang mga nagdadaan na, I am seeing, kasi 10 taon na po akong pastor dito sa church. But my eyes saw, seeing the same person. Sa loob ng 10 taon, hindi ko alam kung nung mga nauna pa, sila pa rin yung nakikita ng ating pastor. Sa panahon ko, I am seeing the same people, mga parehong tao, na ginagawa nila yung kanilang gawain paulit-ulit. Naglilinis sila ng church, sila pa rin, 10 taon na, pero hindi ko nakikita nangangawit. O sana, hindi talaga nangangawit. Pero para sa aking perception, hindi sila nangangawit. Tuloy-tuloy sila, the same people, pero hindi naman sila nakikita. Umapanag pag nakita ko sila dahil pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Pero hindi naman sila nagpapakita sa akin. It so happened na nakikita ko sila dahil nakatira lang ako dyan sa likod ng iglesia. Okay? Sinasabi ko ito mga kapatid para sa ating mga hayahay. I'm sorry, titinagin natin ang ating puso at isipan. Baka akala natin, safe ka na, okay na, safe ka. Kapatid, baka nandun tayo sa comfort zone, hayahay na kalagayan ng ating pananampalataya. Telling you, walang kaligayahan doon. Wala. You must find your joy in serving. Kailangan makita ang kaligayahan na yon sa paglilingkod sa Kanya. Why can we as Christians still manifest joy? Even in the midst of hidden sacrificial service for Christ and His ministry. Point number 1. Ito lang ang tatalakayin natin. 3 puntos to. Pero ito lang muna. Point number 1. Paano natin nararanasan ang kaligayahan na yun kahit na patuloy tayong naglilingkod sa Panginoon na hindi naman natin nakikita. Point number 1 is because the genuine Christian's joy in serving comes from his or her humility or selflessness. Selflessness. Okay? Or vice versa, mga kapatid, or vice versa. Ibig sabihin, pwedeng mabaliktad yan, pwedeng yung joy or yung humility and selflessness in serving ay nagsisimula dahil binigyan ka ng joy ng Panginoon sa iyong puso. Or vice versa. Kahit magkabaliktad. Pareho din. Because the genuine Christian's joy in serving, though it is unnoticed or secret, comes from his or her humility or selflessness. Okay? So, many professing Christians live only to please themselves and to make a good impression on others. Okay? Kahit sa mga pastor, hindi natin i-ano ang ating mga sarili. Kahit sa mga pastor. So many professing Christians, even pastors, ay nabubuhay lang para sa kanilang mga sariling pakinabang. Para sa kanilang mga sariling kasikatan. Para sa kanilang sariling mga glories. Kaya nakakalungkot, kapag kayong mga ministry ay pinapangalan mo sa sarili mo, pangalan mo. Kunyari mo, sa Trinity Life Christian Church, biglang nag-desisyon si Pastor Doy na magtatayo ako ng Doy Masangkap's Ministry.
Nakalungkot na magkakaroon ng mga gano'n. Paano nagdi-decide ang mga ang mga ang mga manggagawa ng Panginoon na ilagay sa pangalan nila ang ministry. When in fact, when they know the truth, that everything is under the grace, the sovereign grace of God. Hindi sila makakagawa ng anumang mga bagay maliban sa grasya ng Panginoon. But many professing Christians are living in that sphere, mga kapatid, na ginagawa nila yun para magkaroon ng magandang impresyon para sa kanilang sarili. They are doing their so-called ministry for their selfish ambition. Kaya may mga makikita kang mga manggagawa ng Panginoon o even Christians na mga sikat na puro mukha lang nila ang nakikita. Kumikita sila dahil sa kanilang mga ministries. Yes, they are doing that for their ambition and not for the glory of God. Jesus condemned this self-righteousness. Okay? Kinukondemn ng Diyos ang ganong klaseng mga self-righteousness and self-glory. In fact, sinabi niya yon sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Alam natin, paulit-ulit nating sinasabi yon sa mga messages. Sinabi ng Panginoon na, sa mga araw na yon, maraming lalapit sa akin at sasabihin nila, Panginoon, Panginoon, hindi ba't nag-ministry ako? Hindi ba't nangaral ako sa iyong pangalan? Hindi ba't nagpalayas ako ng mga demonyo sa iyong pangalan? Hindi ba't gumawa ako ng mga milagro sa iyong pangalan? Hindi ba't nagpagaling ako ng mga may sakit sa iyong pangalan? At sasabihin ko sa kanila, says the Lord, lumayo kayo sa akin, kayong mapaggawa ng masama. Yes, they are doing that to make a good impression for themselves. Gusto lang makita ng kamukha nilang tao how good they are. To manipulate their thinking para mangyari yung kanilang mga ambisyon. Kasikatan, kapangyarihan, kayamanan, manipulation. So let us not be so concerned, mga kapatid, whether we are being noticed while we are serving God, while we are serving in the ministry. Hindi importante na lagi kang nakikita o nababanggit ang iyong pangalan. Tandaan mo, sapat na makita ka ng Panginoon. Because you're only judge na magsasabi ng tunay ay hindi ang tao, kundi ang Diyos. Siya lang ang magsasabi kung talagang makabuluhan o makatotohanan ang paglilingkod mo. Siya lang din ang magsasabi kung talagang makatotohanan ang pagbibigay mo. Siya lang ang magsasabi kung talagang makatotohanan ang pananampalataya mo. Hindi mo ito kailangan ipakita sa mga tao for them to notice what you're doing and to control their minds so that you will have a good impression for yourself. Consider the example of our Lord Jesus Christ. Okay? Ang ating Panginoon, karapat-dapat ba siyang papurihan? Karapat-dapat ba siyang sumikat? Sagot mga kapatid, karapat-dapat bang sumikat ang Panginoon? Karapat-dapat bang ibigay sa Kanya lahat ng papuri at pagsamba? But let us consider His example. Jesus Christ humbled Himself. Listen very carefully. Tatapos tayo. Jesus Christ humbled Himself.
willing to give up his rights in order to obey God and serve people even unto death, kahit hanggang kamatayan. Hindi niya kailangan gawin yun dahil siya ay righteous, holy. Pero nagdesisyon siyang gawin yun para sa atin, mga kapatid. Naglingkod siya at hindi lang siya basta naglingkod. Because what we are trying to understand, mga kapatid, ay hindi lang natin makita ang ating mga sarili na naglilingkod, kundi makita natin ang ating sarili na mayroong tunay, genuine na kaligayahan habang patuloy tayong naglilingkod. Okay, hindi lang naglilingkod. Pwedeng magsakripisyo ka, pero wala kang joy. What we want to understand, mga kapatid, is makita natin, ma-realize natin na meron tayong genuine na kaligayahan habang ginagawa natin ang mga sacrifices natin para sa ministry. And that is the example of our Lord. Hindi lang siya basta nagsakripisyo, kundi meron siyang kaligayahan habang ginagawa niya yun sa atin. Hebrew chapter 12, verse 2 says, gawin natin siyang ehemplo. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross. Okay? Hindi lang niya na-endure yung cross at narinig natin sa kanya, pihira naman! Bakit ako mamamatay para sa inyo? Gusto ko lang sumunod sa Ama. Gagawin ko na dahil gusto kong sumunod. Hindi ganun ang nakita natin. Jesus Christ endured the cross because of his joy while doing that. Okay? Nag-humble siya. Inalis niya kung ano yung mga karapatan niya. He do it selflessly and humbled himself because he had this joy in his heart for the sake of us, his people, and for the sake of the ministry. Yan ang example na gusto natin maintindihan. Hindi yung ginagawa natin, nagsaserve nga tayo, pero ako na naman ba? Ano lang ba palagi? Tama, nakapag-servisyo ka, pero hindi nakita ng Diyos ang joy sa puso mo while you are doing the work that He has entrusted to you. Some of us, much worse. Mas worse, mga kapatid, yung talagang hindi ka na nag-serve. Parang dinaig ka pa nung mga nag-serve na nagmamaktol. Pero mas pangit kung talagang kinalimutan mo na ang Diyos at ang iyong ministeryo at hindi ka na naglilingkod. Our joy in serving God, even though we serve God in secret, must be our selflessness and humbleness in God's presence. Because we know that we honor God in every genuine act of service
for the advancement of His kingdom and His ministry for the sake of the glory of His name. Doon muna tayo magtatapos. Pag-aaralan natin ang sa susunod. Papurihan natin at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O aming amang dakila, tunay nga na kapuri-puri ng iyong banal na pangalan, aming Ama. Salamat sa nag-uumapaw na karunungan na nais mong ipaunawa sa amin, Panginoon, para sa ikatatatag ng aming pananampalataya. Lord, nandito ang iyong iglesia, the Truth and Life Christian Church. Lord, humihiling, nagsusumamo na kami yung kaawaan at patuloy na bigyan, Panginoon, ng karunungan upang maunawaan namin at maintindihan ang iyong kalooban na hindi namin maapuhap at malalaman sa ganang aming sariling kakayanan. Lord, turuan mo po kami upang matagpuan namin ang kaligayahan sa aming mga puso, even in the midst of suffering, even in the midst of sacrificial serving, even though unnoticed and done in secret. Lord, ito pong iyong iglesia. Patuloy na tinataas namin sa iyo, Panginoon. Kalingain mo po kami. Pangunahan mo po kami. Patuloy na dulutan ng iyong mga salita upang matagpuan namin ang buhay na galing sa iyo. Sa iyo pong patuloy. Sa iyo pong parangal. Sa iyo pong kaluwalhatian, ang kataasan at ang pagsamba. Tinataas po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen, amen, and amen.